Tumuloy po sa lahat at papaala po nawa ang Diyos ay dumating po sa ating kalagitnaan. Sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Nasaktan po tayo ng gawa. Amen? Na ibigay ba ito sa mga tagapagkero din? At nabasa na rin. Salamat po. Sa gawa chapter 15 hanggang 35 verses po tayo. Pinasalamatan ko po ang lahat dahil po hindi na po gaano mahirap intindihin po yan dahil nabasa na po natin ang ilang ulit po. Kaya nasuntukan niyo ang mensahe nito sa chapter 15 verse 1 hanggang 35. Ang message po natin, the salvation of the Gentiles churches is complete. Ang kaligtasan ng iglesia ng mga Hintil ay kompleto na po yan. Wala nang may dadagdag pa. Ang chapter 15 po ay nangyari sa buhay po ng mga apostol, sa buhay po ng mga mananampalataya sa Jerusalem, sa buhay po ng mga churches doon sa paligid ng bansang Israel, walang iba ang mga Gentiles churches. Nangyari po ang chapter 15 na talakayan dahil po ito'y tungkol sa kaligtasan ng mga Hintil. Hindi po pinapag-usapan ang kaligtasan ng mga Hudyo, kundi ang kaligtasan ng mga Hintil ang pinapag-usapan po dito sa chapter 15. At ang issue na ito ay kung ang iglesia ba ng mga Hintil sa palibot po ng bansang Israel ay kumpleto na ba ang kanilang kaligtasan o meron pa silang dapat idagdag sa kaligtasan na tinanggap nila mula sa Ebanghelyo na kanilang narinig. At sa ating pong pagsisiyasat sa chapter 15 verse 1 hanggang 35, sinasabi po rito sa 15, kumpleto po ang kaligtasan ng mga mananampalatayang Hintil. Kundi, wala nang may dadagdag pa. Pero tignan natin ang kanilang kalakayan kung paano sila naglakbay. Dahil ito po yung aking pananaw. Na kumpletong-kumpleto, wala na pong may dadagdag pa. Ang kaligtasan na natanggap ng mga mananampalatayang Hintil sa paligid ng bansang Israel. At tayo po ay nakasali po sa iglesia ng mga Hintil. Ang dahilan ito, nangyari po ang pagsisiyasat sa kaligtasan ng mga Hintil dahil po sa bagay na ito. Babasahin natin sa chapter 15 verse 1. 15 verse 1. May mga ilang lalaki, may ilang mga tao. Verse 1, a certain man which came down from Judea. Sa province ng Judea, pumunta po sila sa mga bansa kung saan naroon ang mga mananampalatayang Hintil. Naglakbay ang mga tao mula sa probinsya ng Judea. Sa bansang Israel, pumunta po sila sa mga paligid na bansa kung saan naroon ang mga mananampalatayang Hintil. Tatalakayin po natin yung kaligtasan natin kung kulang pa, yung kaligtasan ng mga Hintil noon kung kulang pa. Ngunit naglagay po tayo ng title natin na kaligtasan ng mga mananampalatayang Hintil, ang iglesia Hintil ay sapat na. Nag-okay na pala. And a certain man which came down from Judea. So, tinuturoan nila ang mga kapatid doon sa mga bansang malalapit sa kanila katulad ng Syria, ay sinasabi nila, except ye be circumcised.
pagka hindi kayo nagpatuloy, ayon doon sa kinaugalian ni Moses, you cannot be saved. Yan po yung kanilang tinatalakay. At noong nandun sila sa ibang bansa, ang mga tao itong galing sa Israel, sa probinsya ng Judah, ay pinasok nila ang mga iglesia ng mga Hintil katulad ng Filipe, katulad ng Colossians, katulad ng Thessalonica, katulad ng sa Roma. Ang mga ito'y kanilang pinasok. At binigyan sila ng pag-aanilangan na ligtas sila. Kaya dumating ang pagkakataon na sila ay nag-aanilangan doon sa kanilang kaligtasan. Samantalang si Apostol Pablo at ang kanyang grupo ay nakipagtuligsahan tungkol sa kaligtasan ito. Verse 1, and certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except be you circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. At dahil ito ay ang sinasabi sa verse 2, when therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them. Itong dalawang minister dito, dalawang ministers, na nakatalaga doon sa mga hindi, si Pablo at itong si Barnabas, ay nakipag-debate sa kanila doon sa kaligtasan na ito na kanila tinatrabaho sa mga hindi. At ang sinasabi dito ay within, they determined that Paul and Barnabas and certain other them, all of them, should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about these questions. Kaya nagkaroon po ng problema doon sa mga bansa kung saan nandoon ang ating mga kapatid na katulad natin mga Hintil sa panahon ng mga apostol. Nagkaroon sila ng pag-aalilangan kung sila ay ligtas o hindi. Kaya naman, ipinasya ng mga iglesia ng mga Hintil na dapat bumiyahe ito si Barnabas at si Paul pupunta sa bansang Israel, sa probinsya ng Judea, sa siyudad ng Jerusalem upang talakayin ang bagay na ito. Verse 2. When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them. May kasama po sila Barnabas at Paul shall go up to Jerusalem and to the apostles, the elders about these questions. At sa kanilang paglalakbayan, sinasabi niya sa verse 3, sabi ni Lucas, ay and they brought on their way by the church. Ang church doon ng mga Gentiles hanggang pinarubuatan na Ilocano na binubuhay ni Cristo para biyahe. Makikita nyo ang kanilang mga dinaanan, Samaria, ang kanilang dinaanan para i-declare ang kabutihan ng Diyos na ginawa nila doon sa mga Gentiles. At pagkatapos nito, ilang araw ang dumaan dahil bansa to bansa ito. And when they will come to Jerusalem, verse 4, tinanggap sila ng church. Tandaan nyo yung church, ha? Tinanggap sila ng iglesia doon sa Jerusalem. May church doon sa Jerusalem. Tinanggap sila doon. Tinanggap sila ng mga apostol. At tinanggap din sila ng mga elders. Tatlong grupo po ang tumanggap sa kanila. And they declare all things that God made done by them. Pagkatapos nun, nag-testimony po sila kung anong ginawa ng Diyos sa kanila. Ako ganun po yung mabuti ito. At sa kanilang mga pagde-testimonyo, ay mayroong mga nagre-react doon ng mga tao. Ang grupo ng mga Pharisees na sumampalataya na rin. Ang mga Pharisees noon ay napakarami ng naligtas. Ngunit, sa bagay noon, ay mayroong silang mga bagay na hindi matanggap sa kanilang buhay bilang isang ligtas na tao. At ang sinasabi, but there rose up certain of the sect of the Pharisees which believe. Sinasabi ng mga Pharisees na ito na minsan ay naligtas na rin, kasama doon sa pagpupulong na ito, that is was needful, kinakailangan sila ay matuloy. Pero ang pagtutuloy talaga ay sa mga Hudyo lamang, wala sa mga Hintil. That it was needful to circumcise them
katulad ng mga inuutos. Yung mga inuutos pa ni Moises ay dapat nila sundin. Tignan natin ang takbo ng usapin. Nung binuksan na talaga ang usapin, ang talakayan, hindi na maayos ang takbo ng kanilang talakayan doon sa konseho na ito. Pakinggan nyo ang sinasabi ni Lucas sa kanyang sulat. Verse 6, pagkatapos tinawag ang lahat ng mga concerns ng tao, ang elders, ang apostol, kompleto na, at ang church, nandiyan na rin. Verse 6, and the apostles and elders came together to the consider of this matter. Papag-usapan nila ang bagay na ito kung sapat na ba ang kaligtasan ng mga Gentiles o mayroong pang bagay na dapat nila gawin para kasiguraduhan ng kaligtasan ng mga hindi. Pero yung title natin, ang iglesia ng mga hindi ay sapat na ang kanilang kaligtasan. Complete sa aking pag-aaral sa bagay na ito. And when, verse 7, and when there had been much disputing, nagkaroon na po ito ng hindi maayos na talakayan tungkol sa kaligtasan ng mga hindi na katulad natin noon sa Jerusalem. Ang alam natin, napakadali noon, ano? Pero naharap ang iglesia ng mga hindi pangkaraniwang sitwasyon. Yung bang natangnan sila ng pag-aalilangan kung sila ay ligtas o hindi. Dahil sa mga taong bumabagabag sa kanila. At ang mga taong ito na bumabagabag sa kanila sa verse 24, nakita ko kung sino yung mga taong ito. Hinahanap ko nga ang mga taong ito. Ang sinasabi ni James, yung mga taong ito ay lumabas sa amin. Pero hindi namin inuutosan. Ang mga taong ito ay lumabas na sa amin ang mga ito. Hindi nakasama sa iglesia tao, ang church, ng elders, at ng mga apostol. Sa 24, mababasa nyo, ang mga tao na yan, wala kaming ipinapadalang mga taong ganyan. Talagang tumatrabaho sila, no? Pinupuntahan ang mga iglesia. Pero sinasabi ni James, wala kaming taong ipinadalang ganyan. At wala kaming salitang ganyan. Naggaling sa amin na nandyan ngayon. Sa 24, mababasa po nyo yan. Sundan natin ang pagdalakay kung sapat na ba, kung kahit na ba ang kaligtasan ng mga hindi, o mayroon pa silang idadagdag ng mga bagay katulad ng pagtutuli. Doon sa chapter 2 ng Colossus, ang sinasabi nito, kompleto na kayo ng Kristo Jesus. Hindi na ninyo kailangan pa ang mag-celebrate pa ng News, ng New Year's, ng mga piyesta, sapat na yung kay Kristo. Hindi na dapat yan, yung sinasabi na Apostol Pablo. Dahil ang katuruan ng mga taong pumapasok ng lihim sa mga iglesia ng mga hindi, ay kailangan obserbahan nyo mabuti ang mga bagay nito, pagtutuli o anuman, para lang kompleto kayo ng kaligtasan. Pero sinasabi pa mo sa Colossus chapter 2 hanggang sa chapter 3, kompleto na kayo kay Kristo Jesus. Wala nang kailangan pa. Kaya nagbigay tayo ng titulo dyan, ang iglesia ng mga hindi ay sapat na ang kanilang kaligtasan. Tignan natin kung bakit ganito yung title natin. Dahil yan naman po ang pinapag-usapan natin. Bago po natin pagdugtugtungin ang mga magkakapangkat ng mga bersikulo, dapat natin malaman na ang usapin dito ay tungkol sa kaligtasan ng mga hindi. Ano? Bago natin mag-grupo-grupo yung mga verses na nararapat nila. At huwag din mo yung kalimutan, ang chapter 15, ang pinaka-backbone ng lahat ng trabaho, 16, 17, 18, 19, 20, hanggang 28. Dito nakasandal lahat. At ang trabaho doon sa chapter 2, hanggang sa chapter 11, ng gawa, nakasandal lahat dito, nakasentro. Masisilip mo ang iglesia noon, kung saan siya nabubuhay na strong, kung paano siya effective na church, dito natin matutunghayan sa chapter 15. Ito pala ang pinakatuhod ng iglesia noon.
ng Jerusalem, ng mga hindi. At ito rin ang pinakatuhod at pinakakamay na sandalan ng mga hindi. Yung salvation na nasa kanila. Ang chapter 15. Ipapasilip natin mamaya. Tignan natin ang pag-usap ng talakayan tungkol sa kaligtasan, kompleto na doon sa mga churches ng mga hindi. Sundan po natin. Ito. Isaalang-alang natin ang mga bagay na yan. Uumpisahan po natin doon sa pagtayo ni Pedro. Kung bakit masasabi natin na ang kaligtasan ng mga hintil ay mas mabuting kalagayan. Na ang kaligtasan ng mga hintil ay kumpleto na at wala nang karagdagan pa. Nakatulad natin ngayon. Itong bagay na ito sa chapter 15, asiguraduhan natin sa panahon ito. Yung walang pag-aalinlang natitira sa ating kaligtasan, na noon ay nagkaroon sila ng kabagabagan tungkol sa kaligtasan na yan. Now, tignan natin yung sinasabi sa 15. Tignan natin yung pagpusan noong usapin na ito. Verse 3, apuntahan natin sa verse 4. Where therefore Paul and Barnabas had no small decision doon sa labas ng bansang Israel. Bumiyahin po sila. At katapos po niya dito sa verse 4, tinanggap po sila ng church, ng apostol, ng elders. At pagkatapos nito, nagbukas na ng hindi magandang pananalita ang mga mananampalatayang relihiyong Pharisee. Kailangan, sinasabi nila, kailangan magtuli sila para sa kanilang kasiguraduhang kaligtasan. At noong mga panahon na yan, ilang oras pang ang pag-usad nito, nagkaroon na sila ng hindi magandang usapin. At ang sinasabi niya rito sa verse 7, and where they have been much disputing, hindi na sila magkakasundo-sundo. Ito na yung pagkakataon na si Peter ay tumayo. Tignan natin. Bakit sinasabi kong ang kaligtasan ng mga mananampalatayang hindi ay may sapat ng kasiguraduhan? Dahil may mga leaders. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ko, brethren. May mga leaders kasi na nakakaalam sa galaw at paraan ng Diyos sa pagliligtas. Mayroong mga leaders na nakakaalam sa galaw at pamamaraan ng Diyos sa pagliligtas. Kaya sigurado yung kaligtasan nila noon at kaligtasan din natin ngayon. Paano mo ito ipaliwanag, Pastor, yung bagay niya? Makikita nyo, maririnig natin, mababasa natin doon sa salita ni Peter. Tignan natin. Ganito ang sinasabi ni Peter. Verse 7, and when there have been much disputing, Peter rose up, tumayo na siya, and said unto them, men and brethren, ito na siya, you know, mayroon silang alam. Alam ni Peter, alam nila lahat ang sasabihin ni Peter. Papatunayan ni Peter na kaligtasan ng mga hindi na nasa labas ng bansang Israel sa pamumuno ni Pablo, di Barnabas, ay wala nang may dadagdag pa. Kompleto na yan. At ito yung kanyang patunay. Ito si Peter. Si Peter, tinatangihan, excluded po ang circumcision sa pagliligtas ng Diyos. Tinanggihan na Apostol Pablo na kailangan matuli ang mga hindi. Tinanggihan ito ni Pablo sa kanyang mga salita ito. And when there have been much disputing, Peter rose up and said unto them, men and brethren, you know how that a good while ago, kamakailan lamang, alam niyo yan, hindi pa naglakbay ng maraming panahon. Malapit-lapit lang yung panahon na nangyari ito. Alam niyo yan.
Ano yung sinasabi ng Apostol Pablo? Ibinabalik ng Apostol Pedro ang kanilang alaala sa nangyari kung paano nagligtas ang Diyos noon. At ang sinasabi niya rito ay, men and brethren, you know how that a good while ago God made Jews among us? That the Gentiles by my mouth, na ang mga Hintil sa pamagitan ng aking bibig. Naalala nyo na nag-preach ito si Peter? Sa chapter 10 ito. Nag-preach si Peter sa mga Gentiles. At ito ay ang pamumuno ni Cornelius sa chapter 10. Chapter 10 and chapter 11. Nandyan po yung kwento. Ang sinasabi niya, maalala niyo mga kapatid, sa pamamagitan ko, kung paano nagligtas ng Diyos. Jews among us, that God made Jews among us that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. Naniwala sila. And God, which knoweth the heart, bear them witness. Yung kaligtasan na tinanggap ng grupo ni Cornelius, ang Diyos mismo ang nagpapatutuo. Sinasabi ni Peter. And God which knoweth the hearts, bear them witness, giving them the Holy Ghost even as He did unto us. Nung nag-preach ako, ang sinasabi nga ni Peter, doon sa chapter 10 verse 11, makikita niyo roon, sa chapter 10, nag-preach si Peter sa mga Gentiles. At sa chapter 11, sinaliksik ulit si Peter kung bakit pumunta siya doon sa mga Hintil, right? At ipinaliwanag na mabuti ni Peter kung bakit siya nag-preach sa mga Gentiles. Let me read. And verse 8, and God which knoweth the heart, bear them witness, giving them the Holy Ghost even as He did unto us. Noong ang banal na Espiritu binigay sa atin, binigay din sa kanila. Kasi noon, ang sinasabi niya sa chapter 10, hindi pa natapos yung preaching ni Peter, sundan po niya ako sa pagkikinig. Hindi pa tapos yung preaching ni Peter about Jesus Christ's death, the death of Jesus Christ for the remission of sins, ay bumaba ng Holy Spirit. Ay sinasabi niya rito, bumaba ng Holy Spirit. Yun na rin ang signs ni Peter ng salvation na ibinigay ng Diyos sa mga Hintil ay hindi dahil sa sila ay natuli. Kundi hindi pa tapos yung aking message, bumaba ang Holy Spirit sa kanila at tulad din sa atin, ibinigay sa atin. Naintindihan nyo? Kaya hindi na kailangan pa ang pagtutuloy. Dahil experience ito ni Peter, nakikita ng leader na ito kung paano gumalaw ang Diyos sa pagliligtas at kung paano yung paraan ng Diyos sa pagliligtas. At ito yung napagtanto ni Peter na ligtas ang grupo ni Cornelius dahil ang Holy Spirit agad-agad bumaba sa kanila. Dahil pagka ligtas kang tao, ang Holy Spirit nasa iyo. Pero pagka hindi ka ligtas ng tao, ang banal na Espiritu ay wala sa iyo. At pagka ang banal na Espiritu ay wala sa iyo, dahil wala namang kaligtasan, walang changes sa buhay. Walang kabanalan sa buhay. Dahil ang masigasig na nagbibigay ng pagbabago sa buhay ng isang tao o kabanalan ay ang banal na Espiritu. Siya ang kasama ng isang nananampalataya na ang kabanalan sa araw-araw ay gumagala. Kaya pagdanto ni Peter, hindi siya sumasang-ayon sa mga mananampalatayang mga Hudyo sa kanilang panahon na nakasali na sa Iglesia ng Jerusalem. Nagligtas ang Diyos. Hindi sa pagtutuloy ang sinasabi ni Peter. Verse 8, and God which knoweth the heart, bear them witness, giving them the Holy Ghost. Ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng banal na Espiritu, katulad din sa atin noon. Ang Diyos na yan ay wala siyang tinitignan kung Diyo ka o hindi ka. Sabi niya rito, and put no difference between us, tayo mga Hudyo at sila. Wala siyang yung kaibahan, hindi niya sinasabi niya. Hudyo, ang sinasabi ng Apostol Pablo, and put no difference between us in them, purifying their heart by faith. Kaya ang kaligtasan ng sinasabi ng Apostol ni Peter ay hindi sa pagtutuloy, kundi sa pananampalataya mo sa Diyos ay linisin niya ang puso. Ang Diyos ay handang luminis sa puso ng isang tao pagkatama ang pananampalataya mo.
Kaya pagka hindi malinis sa puso, kung anong laman niya noon, nung hindi ka piligtas, at yan pa rin ang laman niya ngayon, ibinatitiyak ko sa inyo, hindi ka ligtas. Kung anong lumalabas sa bibig mo noon, ganun ka lumalabas noon, tiyak kung hindi ka piligtas. Dahil ang ibang iba kung magsalita, ang mga nanampalataya. Hindi katulad sa panahon nung tayo ay hindi ligtas, iba ang mga lumalabas sa ating mga salita. And what the difference between us and them? Purifying the hearts by faith. Ay, ang sabi niya, bakit niyo kayo tinutokso ng Diyos? Doon sa kapuluan. Huwag niyong tuksogin ng Diyos. Dahil sa bagay na yan, sinasabi niyong hindi pa ligtas sa mga hintin. Ang kabuuan ng kaligtasan ay pagtutuloy, huwag niyong tuksogin ng Diyos. Now therefore, why thank you God? Bakit niyo binigyan sila ng bigatin? Na ang bigatin na yan, yung pagtutuloy na yan, ang bigatin na yan, yung wrong doctrine na yan, yung bigatin na yan, hindi nyo nabuhat ang ating mga magulang yan eh. Hindi rin natin nabuhat yan eh. Ang daming mga udyog, hindi rin nagpatuloy eh. Hindi nga nila mabuhat yan, tapos ipabuhat nyo sa mga hindi. One, kung sinasabi ni Peter, not therefore why thank you God, and put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our Father, nor we are able to bear. Dahil naniniwala tayo, ang sinasabi ni Peter, but we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved, even as dead. Dahil ang paniniwala natin na sa pamagitan ni Kristo Jesus, doon sa kanyang grasya, tayo mga Hudyo ay naligtas at sila man ay maligtas sa bagay na yan. Excluded. Hindi kasama ang pagliligtas ng Diyos ang pagtutuloy. Dahil ang pagtutuloy ay ibinigay kay Abraham bilang isang tanda na ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham na sa kanila ang bansang Israel. At ang pagtutuloy ibinigay ng Diyos. Tanda ito ng katwiran. Ang katwiran na ito hindi katwiran ni Moses. Katwiran ng Diyos ang makikita mo doon sa pagtutuloy. At naligtas ito si Abraham at ang mga naunang mga tao, wala pa ang bukas ni Moses. Eh sinasabi Peter, maliligtas ang tao, mahilinis ang kanyang puso sa magitan ng pananampalataya. Lahat ng naligtas noon na wala pa ang Panginoong Hesus ay lahat sa pananampalataya ng Diyos. At pagkatapos niya na sinasabi niya sa verse 12, nung marinig nila si Pedro doon sa kanyang experience kung paano naligtas ang hintel na itong si Cornelius, ang kanyang sambahayan, nakita ng kanyang mga mata ang galaw ng Diyos kung paano sila maligtas. Kaya nung marinig nila ang pagdanggi ni Pedro doon sa pagtutuli para maging ganap ang kaligtasan ng mga hintel, tumahimik ang lahat ng kapulungan. Sinasabi niya rito, and then all the multitude kept silence. Tumahimik sila. Dahil alam nila ang nangyari noon, hindi pa malayo, ang sabi ni Peter. At pagkatapos tumahimik sila lahat, ang church, ang mga apostol, at ang elders ay tumahimik. Binigyan sila ng senyas na magsalita si Barnabas at Paul. And then all the multitude kept silence and gave audience to Barnabas and Paul, declaring what miracles and wonders God made wrought among the Gentiles by them. Kaya sige, sabihin niyo kung paano yung ginawa ng Diyos. Bakit? Mga miracles. Yan ay ang dalawa ng Diyos kung bakit sinasabi nila talagang ligtas ang mga hinggil. Dahil nakita na namin ang galaw ng Diyos sa kanilang kalagnan. Baka lang yun, ang galaw ng Diyos ay yung matumbaka, hindi ka mapapabanal doon. That is not the moving of the Holy Spirit. At wala kang makikita sa Bible na ganyan ang galaw ng banal na Espiritu. Kung meron kang makita, ipakita mo na ganyan na gumagalaw ang banal na Espiritu. Pagka gumalaw ang Diyos, makikita mo sa kabanalan ng tao. Then all the multitude kept silence and gave audience to Barnabas and Paul,
declaring what miracles and wonders of God wrought among them by the Gentiles by them. Pagkatapos niyan, na nabigyan ng pagkakataong magsalita ang mga lingkod ng Diyos doon sa labas, ng mga hintel, churches, tumayo ulit. Kaya sinasabi ko, brethren, ang kaligtasan ng churches ng mga Gentiles ay perfect ang kanilang kaligtasan. Complete. Walang may dadagdag. Katulad ng mga sinasabi ng ilan, na kailangan obserbahan mo, bago mo, obserbahan mo, tayo nagsiselebrate ng mga bagong taon, hindi para tayo ay maligtas ng tuluyan. Amen? Ano man yung sineselebrate natin ay hindi dahil sa sasapatin natin ang kaligtasan na nasa atin. Tandaan po niya. Ito na po siya. 13. And after they had held their peace, pagkatapos tahimik na ang kapulungan, tumayo na ito si Peter. Si Peter, ang head po ng konsehong ito. Si James. Verse 13. And after they had held their peace, James answered, ito na si James, men and brethren, pakinggan niyo ako. Ang kanyang salita ay hinugot niya yung salita ni Peter. Tama ang sinasabi ni Peter. Verse 14, Simon had declared how God at the first did visit the Gentiles. Yung una pa lang nag-preach itong si Peter doon sa mga hintil na si Cornelius. Ito yung unang-unang ang Diyos ay bumisita sa mga hintil. Yun na ang una. Kaya nagbitiw na siya. Yan ang unang pagbisita ng Diyos sa mga hintil. Simon had declared how God at the first did visit the Gentiles to take out them a people for His name. Kumuha siya ng kanyang tao mula sa mga hintil. Ang kanyang mga mananampalataya mula sa mga hintil. At yung sinabi niya ito si Peter, yung sinabi niya ay ugma doon sa sinasabi ng mga prophets. Tingnan niyo mabuti may mga leaders, magiging matiwasay ang kaligtasan ng mga hintil. Magiging ang sitwasyon nila ay mabuti pagka mayroong ganitong mga leaders. Peter, James, at ang sinasabi ni James sa kanila, Simon declared how God the first did visit the Gentiles to take out of them people for His name. Bakit sinasabi ito ni James? Na ang mga taong hintil na ito, nung sila ay maligtas, ay kumuha na rin ang Diyos diyan sa mga hintil na kanyang tao. Dahil isasama niya pala talaga doon sa church. Kaya nakukuha na. Tao niyang tagapagturo na rin. And to disagree, ugma ito ang sinasabi ni James. And it is agree the words of the prophets. Katulad ng mga sinasabi ng kasulatan. Ito ang sinasabi ng Diyos sa mga propesiya. Verse 16. Tama-tama ang mga propesiya na nakasulat. Yung sinasabi ni Peter. Sabi ni James. After this, ang sabi ng Diyos kasi noon, I will return. And I will build again the tabernacle of David, which is falling down. Di ko bumagsak noon, yung tabernacle noon. Bumagsak yun, pero itatayo ko. At pagkatapos niya, and I will build again the ones that often I will set it up, that the residue of men, yung mga natitira, mga tao, that the residue of men might sing up to the Lord. Yung mga Hudyo na natitira, ang hanapin nilang Diyos. At pagkatapos sa mga Hudyo na hanapin nilang Diyos, and all the Gentiles, upon whom my name is called, saith the Lord. Kaya pagsasamakin niya ang Hudyo at hindi, bilang tao ng Diyos, bilang trabahador ng Diyos. Ugma yan. Kaya hindi ugma ang pagtutuloy o ang mga piyesta na ginagawa noon ng mga tao para ang kaligtasan ay mabuo nila. Wala na po yan ayon sa kanila. Ang kaligtasan na maghintin ay kompleto na. Kompleto po tayo. Dahil sinasabi po rin dito na alam natin, and know unto God all His works from the beginning of the world. Kaya, verse 19, tignan nyo,
Tingnan nyo yung mga bagay na ito. Pagka may leaders na katulad nila Peter, na katulad ni James, na pagka ito ay nagdesisyon, nagbigay ng advice, ito ay nakasandal sa banal na kasulatan. Ang kanilang desisyon ay hindi sa experience ng mga tao, kakusay ng mga tao, kundi ay pinagpunan nila ng kanilang napakatibay at napakabanal na desisyon tungkol sa usaping ito ay dahil ito ay sinasabi ng banal na kasulatan. Amen? Dahil ganito ang galaw ng Diyos. Ganito ang paraan ng Diyos. Kaya naman, agree ito si James. Dahil sinasabi ito ng kasulatan. Maraming mga leaders sa church, maraming religion sa church, na pagka nagbigay ito ng isang bagay, para na isang suliranin, ay hindi ugma doon sa sinasabi ng mga prophets ng unang panahon at ang mga salita at katuruan ng mga apostol doon. Maraming tao ang may kakayahan magsalita sa mga pangyayari para maibsan ang lugod, para magkaroon ng tagumpay, ngunit hindi ito nakasandal sa mga kasulatan. Ngunit mapalad ang mga Gentiles, perfect ang kanilang kaligtasan dahil may mga leaders doon sa Jerusalem. Tama ang kanilang pag-iisip. Alam nila ang galaw ng Diyos at alam nila ang tamang kabuluhan ng banal na kasulatan. Hindi lahat ng nagtuturo ay tama ang kanilang tinuturo. Ngunit napakapalad ang isang iglesia kung James ay mayroon sa isang relihiyon kapag ang kanilang buhay ay nakasandal sa tamang katuruan ng mga propeta at ng mga Kristo. Anong ibig mong pinakalabas, Pastor? Ang mga leaders na ito ang nagpapatunay na ang kaligtasan nila noon ng mga itil at tayo ay talagang kailangan save tayo. Bakit? Tama po ang kanilang katuruan. Hindi katulad ng mga katuruan ng mga Pharisees at mga Sadducees. Tama ang katuruan ng isang tao ng Diyos. Kung tao kami ng Diyos, tama ang aming katuruan. At dahil sa tama ang aming katuruan, banal ang magiging buhay namin. Hindi maaaring maging banal ang buhay ng isang leader, na katulad ni Peter na ni James, kung hindi tama ang kanilang katuruan. Yung pananaw nila sa banal na kasulatan, pagka hindi tama, hindi na rin tama ang buhay natin. Baka ang problema niyo yung maraming doctrines sa Light of Truth Ministry, i-open yung mabuti ito. You are welcome. And I am ready to open that. Para lamang walang pag-aanilangan na tibira. Walang pag-aanilangan ang kaligtasan ng mga mananampalataya hindi sa labas ng bansang Israel ay kompleto dahil ito nga. May tamang katuruan. Pagka ang mga leaders na ito, ang desisyon nila ay napakapuro. Dahil hugot na hugot nila doon sa banal na kasulatan. Maraming tao, pagka nag-desisyon, pagka nagbigay ng advice, galing sa nagbigay ng advice. Pero ang mga tao ito ay nasa banal na kasulatan ng kanilang kondisyon. Sa ganitong napakalalaking mga issues sa buhay ng Kristyanismo. At iba dyan, brother, tignan niyo mabuti. Sinasabi natin, yung sinasabi ni James, siya na ang nagpasya. At ganito ang kanyang sinasabi, anong verse mo tayo nagbuhin ko? 19. Wherefore, dahil tamang-tama ito sa mga propesiya, yung sinasabi ni Peter, tamang-tama ito sa mga propesiya, sinasabi ni Peter. Ngayon, ang aking sentensya nito, this is my judgment. Wherefore my sentence is, huwag na natin silang bagabagin pa. Huwag na natin silang guluhin. Dahil talaga mayroong gumugulo sa iglesia ng mga hindi.
Sinabi ko man minsan kahapon, sa harapan ng ating mga anak, ang nagkakalat ay hindi kasama ng Jesus. Di ba sabi ng Bible, ang nagkakalat ay hindi sa atin. Ay huwag na natin guluhin ang mananampalatayang mag-intin. Word from my sentence is, that we trouble not them, which from among the Gentiles are turned to God. Yung bumalik ng mga tao na mag-intin sa Diyos, huwag na natin silang guluhin. Isang mabigat na pasanin, isang pagpupulog, ang maling katawan sa Diyos. Tama ba ang katawan mo, Pastor? Siya sa atin na kami para sa inyong kaligtasan. Huwag kayong magsalita. Siya sa atin na lamang ninyo kami. Patunayan mong tama ka at sisikatin kong patunayan na tama ito. Dahil pagka nagkamali ako, mapagkayaman yung perno. Ilagay mo ko ng perno, I would like to go there. Word from my sentence is that we trouble not them. Ang mga hindi na bumalik sa Diyos. Ang gagawin natin, ang sinabi ni James, ang gagawin natin, but that we write unto them. Itong sumulat tayo sa kanila. At sumulat niya sila, babasahin ko at nasaan na nasulat? 23. And they wrote letters sa 23 na. Ibig sabihin, yung siya, sumulat tayo sa kanila. At sa yung 23, at sumulat na sila. Hindi natin alam kung ilang araw pang nakaraan nung na-dismiss ang kapulungan at saka sila sumulat. Pero makikita natin, sumulat sila. Pagkatapos silang nag-agree doon sa decision ni James, sulatan natin sila. Anong laman ng kanilang sulat? Ito yung laman ng kanilang sulat. Ito isusulat natin. Ang sinasabi ni James. But that we write unto them, iwasan nila ang mga inihandog sa Diyos. Kasi kailangan mga kanya yung mga adatiri bulto na, adatiri ko yung dadikang-kanan. Yung pagkain, tapos may tabako pa, tapos mayroon pang na iitlog, lupot yung manok, kasi nadagdag. Tapos, nung pasto din walwalaw, yung Ave Maria, yung bagka, nung pasto na gidayan, kanutan tayo prito. Huwag niyong gawin yan, yung sinasabi, doon sa sulat. Layuan niyo yung mga pagkain inihandog sa mga libulto. And then, from the pollution idols and from fornication. Lumayo kayo doon sa pangangalo niya ang sulat nila. And from strangle. Yung mga bagay na ginigdi, huwag yung uulamin yan. Nagdigay na tayo. Yung mga manok sa akin, laki-laki pa naman yung kawitan. Kapat patay na. Pero sabi niya, huwag na. At pagkatapos doon ay from things strangled and from blood. O di dyan surat daw kayo kakain ng dinuguan. Pagkakain ng dugo. Sa ibang bansa, lalo na yung mga maiitim na tao sa ibang bansa, umiinom sila talaga ng purong dugo. At ito yung may mga seremonial na kanilang ginagawa na hindi sila makagat ng mga kamandag ng mga hayop sa kanilang lugar. Ganoon yung kanilang mga seremonya. At yun ay laman ng kanilang sulat. At ang sabi niya rito sa verse 22, then, nung sinabi ito ni James, then please eat the apostles and the elders and the whole church. Hindi nyo ba napapansin ito? Pagkatapos magbigay ng isang pasilip ito si James na ito ang kanilang gagawin, nagustuhan ito ng buong kapulungan. Alam niyo ang nag-agree nito? Pakinggan yung basa natin. Ang nag-agree nito, ang apostol, ang elders, at ang iglesia. Itong tatlong ito ang tumatayong hukom ng lahat ng mga churches sa palibot ng bansang Israel. Itong tatlong ito. Nandito yung board, nandito rin yung pinakainan ng lahat ng church na nasa ibang lugar.
Ito. Yung church na sinasabi doon sa Jerusalem na tumanggap sa kanila, ito yung ina ng lahat ng mga churches sa lahat ng bansa. At dahil siya ang ina, siya yun, kasama doon sa hukuman. Kaya binabuti ng elders at ng mga apostol ang desisyon na ito, brother. Na huwag na guluhin ang mga hindel at ito na lang ang isusulat natin sa kanila. 22, then please keep the apostles and the elders with the whole church na magpadala na kunin ang sulat at ipadala doon sa Antioch, Syria. Ang sulat na ito kasama nito si Barnabas at ang mga pangunahing mga tao, mga kapatid. So 23, ito na po, nakasulat na sila, and they wrote letters by them after this manner. Kaya yung laman ng sulat, alam lahat noong church, alam lahat ng apostol, alam lahat ng mga elders. Yung laman ng sulat. Kaya ganito ang pagkasulat. Sa 23, and they wrote letters by them after this manner. The apostles and the elders and the brethren send greetings unto the brethren which are of the Gentiles in Antioch, Syria, and Cilicia. Ang ganda, may headings. Di ba magawa tayo ng sulat? Kami, kapayapaan at kagalangan mula sa Diyos ay dumating sa inyo. Ang mga apostol at ang iglesia, yun na, nakalagay ko doon sa kanyang sulat. Talagang nagsulat kami ay sumula dahil may mga taong lumabas na sa amin na pumupunta dyan. Lumabas na, saan ka pa doon naman. Went from us. Whereas we have heard, kasi narinig namin na may mga ilan na lumabas sa amin na kayo ay pinapagamag na ganitong salita. At ang inyong mga kaluluwa na sinasabi nilang kailangan patuloy kayo. At ang mga utos pa ng batas ni Moises. Kaya naman ang sinasabi dito sa 25, binabuti namin, ito, it seemed good unto us na nagkaisa kami. Yun ang laman ng sulat nagkaisa kami. Nagkatipong-tipong kami. Nasumulat nito, ang maganda dito ang ganda-ganda. Alam niyo, brethren, ito na itong bagay na ito, maganda. Hindi lamang kailangan ng church ang isang katulad nilang malilinaw ang kanilang isip sa banal na kasulatan. O tutuhayan niyo kung bakit nasa tiwasay ang iglesia ng mga Hintil doon dahil sa mga bagay na ito sa chapter 15. Babasahin natin. Binabuti namin sa 25 at nagkaisa kami na magpadala ng mga tao sa inyo with our beloved Barnabas and Paul. Kung mayroong ganitong mga naglilingkod doon sa labas ng church, dito, sa sentro natin, kung mayroong katulad doon na naglilingkod doon na pinapadala ng ating mother church na ito, katulad ni Barnabas at ni Pablo, ito kasi yung mga tao na ang kanilang buhay ay talagang itinaya sa kanilang paglilingkod. Men that have hazarded their lives for the name of Lord Jesus Christ. At ipapadala rin namin si Judas at si Silas na liban na sa sulat na yan na niyo mababasa ay magsasalita pa sila tungkol sa nakasulat na yan. So, talagang puro-puro. And we have said therefore Judas and Silas, we shall also tell you the same thing. Kapag sa 28, for it is good to the Holy Ghost, at kami, at ang banal na Espiritu, na wala kaming ibang ipapabuhat sa inyo ng mga mahalagang bagay. Yung mga mahalagang bagay lamang ang sasabihin namin sa inyo na maaaring buhatin. Inulit niya ang laman, and that you abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication, from which if you keep yourselves, pagka kayo, mga mananampalatayang Hintil, dyan, pagka ingatan nyo ang sarili nyo mula sa mga bagay na ito, you shall do well. Mapapabuti kayo
kung susundin nyo ito. At ang sabi nyo, sulat, paalam. Farewell, brethren. Fare you well. Mapapabuti kayo. Kaya napakabuti. Ang church doon, ang kanyang salvation, napakabuti. May leaders na katulad ni Peter, may elders na mabubuti, may church na napakabuti. At dito doon, may mga naisusubo mula doon sa Jerusalem, doon sa pinakailang iglesia. Mula dito, sinusubo nila ang mga taong ito. Si Pablo at marami pang iba. Ang mga taong walang iniisip kahit mamatay sa paglilingkod ay maglilingkod. Hindi katulad nyo sa iba't maraming churches, kasama ng nag-through ministry, ang mapahal, ang trabaho. Titignan po niya, adat problema. At ang pagkatapos sabihin niya, nagrigat na talaga tag-celebrity Diyos. Hirap yung problema mo na sa pamilyang lahat, yung problema hindi ka nag-celebrity Diyos. Makita yun yan. Hindi mo naman yung hirap kaya naghirap sa paglilingkod mo. Yung hirap mo naman yan sa pamilya mo ang sinasabi. Hindi pa naman yan talagang paglilingkod. Samantalang sila Apostol Pablo, pagka meron ito, mga ganitong uri ng lingkod na tao na hindi iisip ang kanilang kaligtasan, kamatayan man ang sukli, kanilang paglilingkod. Matitiwasan ang kaligtasan ng mga tao sa palibot natin. So, verse 80, so when they were dismissed, anong resulta? Makita nyo yung desisyon? Naglagay na sila ng desisyon. Gumawa na sila ng sulat. Kung tingnan natin yung resulta. Nung ma-dismiss na ang lahat, nakagawa na po sila ng sulat. Nung na-dismiss na ang lahat ng mga tao, bumiyahe na itong si Apostol Pablo. Tingnan natin. So, 30. So, when they were dismissed, they came to Antioch. Biyahe ka agad. At ang ipinakita ni Lucas, yung nandun na sila sa Antioch, Syria, nandun na sila Pablo. At dala yung surat. So when they were dismissed, they came to Antioch. And when they had gathered the multitude, okay, ito yung kapsahan, kayo, at ito na po yung ating hinihintay ng desisyon mula sa Jerusalem. At babasahin po namin ito sa inyong harapan. Tinurong na kami mamatig dyan. So when they were dismissed, they came to Antioch. And when they had gathered the multitude together, they delivered the etas. Ito na yung desisyon, mga kapatid, tungkol sa kaligtasan. Kung papunggit pa kayo, hindi na. Ito po. At tingnan natin. 31. Binasa na po ito, yung hapon. Which when they had heard, when they had dreamed, they rejoiced for the consolation. Nagalak sila. Ligtas na pala tayo. Hindi na kailangan palang magtuloy tayo. Siguradong kaligtasan ng mga mananampalataya hindi. Perfect na perfect ang ibinigay ng Panginoong Yesus. Brethren. At pagkatapos noon, brethren, ay ganito ang sinasabi. Sa 32, at ito si Judas na kasama nila si Silas, na mga propeta ang mga ito ay lalong pinalakas nila ang mga ito mula doon sa sulat na ito, pinalakas nila ng napakaraming mga salita pa. Kaya naman, lumakas sila ng lumakas. At ang sinasabi ng banal na kasulatan ay totoong tumatag. 33. And after they had tied them a space, nung nanatili sila doon, they were let go in peace from the brethren unto the apostles. Bumiyahin nila ulit papunta Jerusalem. Ang ipapasilip ko sa inyo, brethren, ang church ay isa sa mga nag-decide po nito. Sino ba ang church na? Ang church sa Jerusalem. Sila itong pinaka-ina natin, pinanggalingan ng Ebanghelyo. Ang church sa Jerusalem na naging hukom sa panahon na yun, ito yung church na tumayo sa kanyang sarili pa. Umapit siya sa sarili niyang kamay sa Diyos. Nagsimula ang kanyang pagkapit na mahigpit, itayo ang kanyang paa, itong church na ito, sa chapter 2, nung dumami na sila. At sa chapter 3 at chapter 4, lalong matutumayan mo ang iglesia ito na napakabanal.
nung nagpagaling si Peter ng isang grupo. At ang mga dahilan ito sa chapter 2, hinamak ng mainam ang iglesia sa Jerusalem. Sa chapter 3 and 4, hinamak sila ulit. At naging dahilan ito para ibilang ko sila. At pagkatapos nito muling tumayo ang iglesia ito na naging sandalan ng mga iglesia sa lahat ng bansa. Napaka-strong ang Diyos na ito na naging hukom na rin. Nakakit nandoon ang kanilang pangailangan sa material at financial, tumayo sila. At ang sinasabi ni Lucas sa chapter 4, doon sa halos pinakahuling versikulo, ang ari-arian na ito'y inipon nila. May nagbinta ng mga ari-arian, bahay at lupa. Para lang ang kaligtasan ng kanilang inahawakan ng higpit na kailangan madala sa ibang bansa ay nahawakan nilang mabuti ito. At dahil nagpapatuloy ang pagdami nila ay maraming umaakusa sa chapter 6 na hindi talaga nagagawa ng iglesia nito ang kanyang pananagutan. Pero makatakas ang isip ng mga apostol. Pumili kayo ng 7 tao na mabubuti na mangunguna sa material at financial. Lumabas si Esteban, lumabas si Nicanor, lumabas si Felipe, nakatayo ulit ang iglesia para tuluyang ilabas ang kaligtasan mula sa Jerusalem papunta sa mga hindi. Ito yung hukom na iglesia ito. At napakaraming chapter 6, napakaraming mga papanayang naligtas. Sumagana pa ang salita ng Diyos sa Israel. Ngunit, ang pananakot ay hindi tumigil. Dahil sa chapter 7, ang kaaway ay lubhang napakatibay ang kanyang inaharap. Pinatay si Esteban ay ngunit hindi natinag ang iglesia. Ang kanilang ginawa dahil sa chapter 8 hanggang sa chapter 9 ay tuluyan na igugupo ang iglesia nito. Dahil sinaktulan silang ng kamatayan ng isang mahusay na tagapagturo na deacons. Ito mo si Esteban. Pinatay ito sa pamumuno ni Pablo. Ulit hindi, kung paano walang takot na pumatay si Pablo, ang iglesia noon ay walang takot na mamatay. Uulitin ko po ito. Kung paano ang mga kaaway ng iglesia ito noon ay walang takot na pumatay, ang iglesia noon ay walang takot din na mamatay. Kaya naman dahil hawak-hawak nila ang kaligtasan ito ng iglesia nito, ang minabuti nila ay sa chapter 8, ang minabuti nila ay magkahiwa-hiwalay sila. Para yung direksyon ni Pablo ay walang katilakan. Dahil ang ginagawa ni Pablo, ang gandun sa chapter 9, sisirain niya ang iglesia. Kumuha siya ng license to king. Pupunta siya sa ibang bansa para lang dalhin niya sa bansa ni Israel at patayin niya nila. Ngunit kung paano si Apostol Pablo ay napakatapang na gawin ang kanyang trabaho, mas matapang ang iglesia na gawin niya ang trabaho. Nung nagkarat ang mga mananampalataya sa Jerusalem, ang desisyon ng mga apostol, kami ang matitira dito. Kayo, sige alis kayo. Ngunit hawak-hawak nila ang kaligtasan. Brethren, hawak nila. Hindi upang iiwas ang kanilang kamatayan, kundi upang ang salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan ay maibigay nila kung saan sila paparoman. Dapat po ako ito yung iglesia na umatong sa chapter 15. Makikita po niyo yung iglesia. At nagkaroon ng kapahingahan. Nung tinagap ni Pablo, ang tawag sa kanya, nagkaroon ng kapayapaan ng bansang Israel at ang iglesia. Sa chapter 9, nung tinagap ni Apostol Pablo, ang tawag niya, upang makasali siya sa undefeated na church na ito. Ang iglesia hinawakang mabuti ang kaligtasan para sa mga hindi. Ito yung hindi na napakabanal at faithful. At ang kanyang hangarin ay kaligtasan ay kumaroon sa bandaroon ng buong digdig. At nangyari na ang kanyang pangarap. Brethren, kung mayroong ganito, iglesia sa ngayon, masasabi ko, walang paggamit lang ng kaligtasan ng ilan ay sigurado.
At isa sa mga pangarap ko rin na ang Life of Truth Ministry, ito yung ating sentro. At mula pa natunghayan nyo ang iglesia nito sa Isabela. Faithful ito. Ano man ang suliran natin, naging matatag ito. Marami na tayong napagdaan ng hindi maganda sa ating pagitan. Brethren, umuwi na nanatiling matatag tayo. Lagi lang iniisip natin, ang kaligtasan ay magsisimula sa atin. Katulad ng ibang churches na napakatatag, dahil alam nila ang kaligtasan nila sa kanila, ganun din yung ating nasa isip. Parang ibigay natin ang kaligtasan natin doon sa ibang tao. Pagka mayroong ganitong uri ng leaders dito sa Life of Truth Ministry, itong sentrong ito, walang pag-aalilangan. Ang kaligtasan ng mga tao na nandoon ay walang kulang. Kaya gagawin na lang natin, brethren, ay tulungan natin. Dahil napakaganda ang kanilang, ano yung liderato? Liderato? Yung kanilang leadership, no? Ang kanilang pamumuno. Napakagandang sundan ng kanilang mayapak. Dahil ang iglesia, ang sentro ng iglesia sa Jerusalem, nagpapadala ng ito. Isunan ng sacrifice, brethren. At ang hindi nyo alam, brethren, marami na rin dinadagdag ng Diyos na supporters natin sa finansya. Pagka alam nyo lang bumibiyagi tayo, meron ng handa magbigay ng mga financial support para doon sa mga pagtutulong natin sa labas. Nakakanda na hindi katulad noon. A strong Life of Truth Ministry. Saan ba na pastor? Unang-unang doctrine. Amen. Possible kasi ang kabanalan nito. Ngunit kung nauna ay finansyan at wala ang tamang naturuan, mapantay amin yung biyerno. Gunguna tayo. Ngunit ang doctrine ang sinisiyasat natin mabuti. At ang ito, ganito lang ito Pastoy lang kita nyo na ito, church na dito, yung kambal na yan, ang bangkero at ito. Kahit ito ganyan lang ang bilang. May mga taong tapat maglingkod para doon sa kaligtasan ng marami. Kung hindi na nakakahiya ay magbanggit ako ng mga taong mga tapat sa trabaho natin sa labas. At ang prayer ko ay yung maging ganito kami mga leaders. Tapat. Hindi iniisip yung mga bagay ng kapakanan namin, kundi kapakanan ng marami.